Sa pagkita ng dalawa, Sonia at Divina, ay nagsusumbong itong si Sonia na naiinis siya dahil imbis nga tuluyan ng magkahiwalay ang mag-asawa Raymond at Charlene ay mas lalo pang naging close ito pagkalabas ng kulungan ni Charlene. Pero ayon kay Divina ay may grand reveal siyang gagawin during sa retirement party ni Sonia at ito'y tuluyan ng ikakawasak ng relasyon ng mag-asawa Charlene at Raymond. Tuwang-tuwa naman si Sonia sa sinasabi ni Divina dahil unang-una ay ayaw na ayaw niya dito sa kay Charlene na isang galing sa kulungan at isang palingkera na ang dala ay kamalasan lamang sa kanyang pamilya. At para umpisahan ang kanyang plano ay pumuslit na pumasok si Divina sa opisina ni Raymond at inilagay ang lipstick na pula sa bag ni Raymond at iyon ay nakita ni Charlene habang nagliligpit ng mga gamit ni Raymond sa kanilang bahay habang kasalukuyan namang ginaganap ang selebrasyon sa retirement party ni Sonia. At para mapapunta itong si Charlene ay pinatawagan ni Sonia na kailangan pumunta si Charlene sa kumpanya dahil unang-una ay naging bahagi rin ito ng kumpanya. At sa pagtawag ni Raymond na sinasabi na pinapapunta siya ng kanyang binan itong si Charlene, ay sinabi na may itatanong din siya sa kanyang asawa na hindi sinasabi ni Charlene na ito'y tungkol sa lipstick na natagpuan sa bag ni Raymond. Pagdating ni Charlene sa opisina ay hinanap niya kaagad si Raymond. Dito sa kanyang biyanan, nangisi-ngisi na alam na may pasabog na gagawin si Divina dito sa kay Charlene na tuluyan ang ikakasira ng kaniyang pamilya. Nang nalaman ni Charlene na nasa opisina itong si Raymond kasama si Divina, ay patakbo siyang pinuntahan ang dalawa at nakita ang masinsina nilang pag-uusap. At lalo pang sumabog na parang bomba sa pandinig ni Charlene nang nalaman na may nangyari o may namagitan sa dalawa. Divina at Raymond na isinasaoli ang jacket na suot-suot ni Raymond ng gabi na pinagsaluhan ni Divina at Raymond ang kaligayahan. Sa galit ni Charlene ay inaway si Divina at sinabunutan na kung todo pinaghiwalay naman ni Raymond itong si Divina at Charlene. Umiiyak na umalis itong si Charlene pero hinabol siya ni Raymond at nagpapaliwanag. Pero ayon kay Charlene ay kung ayaw niya talaga dito sa kay Divina ay dapat nanindigan siya at naging matatag para sa kanilang pamilya. Na itong si Raymond ay pinagdudadahan siya noon at kung ano-anong masasakit na salita ang pinagsasabi niya tungkol sa kanila ni Adrian, iyon pala ay may ginagawang kalukuhan sila ni Divina. Umiiyak na nagpapaliwanag itong si Raymond. Napakinggan siya at patawarin ni Charlene, habang si Divina naman ay ngising tagumpay ang ginagawa dahil sa akala niya ay tuluyan ng maghiwalay ang mag-asawa Charlene at Raymond. Samantala, tuwang-tuwa si Pusoy dahil napatawad siya ni Princess nang binisita siya ni Princess. Pero ayon kay Princess ay kailangan nila malaman kung sino talaga ang mastermind ng kidnapping sa kay Libby. Kaya itong si Justin na gustong makatulong talaga sa kay Princess ay gumawa ng paraan na nag-set up kung saan niya dapat ilagay ang kanyang cellphone na makuhaan ng video itong si Libby habang kanyang pinapaamin. At para matagumpay ang plano ay gen-text niya itong si Libby na kung saan matagpuan si Xavier at ganon din si Princess ay pinapapunta niya doon sa park kung saan magkikita itong si Libby at saka si Xavier at doon naisagawa ni Justin ang kanyang plano. Habang nag-uusap si Libby at saka si Xavier ay biglang pumasok itong si Justin na nakamaskara at dala-dala ang peking baril na pinapaamin si Libby kung totoo ang naganap na kidnapping sa kanya. Pero parang ayaw umamin itong si Libby kaya si Xavier ang tinutukan ng baril ni Justin. Napaamin bigla itong si Libby na ito'y isang prank gone wrong lamang. Pero hindi umamin itong si Libby kung sino ang kasabwat dahil nakita o nabuking itong si Justin na ito'y peking baril lamang dahil lumabas ang tubig dito. Kaya sa nakita ni Libby ay biglang hinablot ang bonnet na nakatakip sa mukha ng tao at ito'y walang iba, si Justin. Ikinagalit ito ni Libby pero huli na dahil umamin siya na walang kidnapping nga ang nagaganap at ito'y naririnig ni
Princess. Kaya galit na galit itong si Princess sa ginawa ni Libby na maraming tao ang nadamay, lalong-lalo na itong si Pusoy. Na sinira ni Libby ang reputasyon din ni Princess. Pero may banta itong si Libby na isusumbong, lalong-lalo na si Justin sa kanyang mga magulang. Pero ayon kay Justin ay hindi siya natatakot dahil hawak niya ang ebidensya na siya ang magdiin dito sa kay Libby. Agad namang sinabi ni Princess kay tatay niya Dado na walang kidnapping na nangyari kay Libby kundi gawa-gawa niya lamang. Kaya gagawa sila ng paraan kung paano maipakulong rin itong si Libby sa ginawang kasalanan at para maranasan ang ginawa niya nito sa kay Princess. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.